Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin na tinamaan kayata mga sangkot puro na palusot lahat nagulat BP Sara matinding banat. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin itong si Abante. Nako, sabi po dito ni Abante, wag mong lahatin. Ako, kung talagang naniniwala siya may guilty sa ilan sa amin dito, wag sana niyang lahatin. His statement are an insult to an institution that we work hard to preserve and promote. Sana bawiin na ni Mayor ang kanyang mga sinabi. Aba, gusto pa yatang mag-public apology itong si Mayor Magalong sa House of Representatives. Nako. Gusto pa yatang lumuhod at magmakaawa si Mayor Magalong sa kanila at sabihin, sorry na, hindi naman pala kayo kasama. Kung hindi kayo kasama, doon po sa inaakusahan, manahimik na lang po kayo at suportahan nyo ito. Di ba? Kasi bilyones pong pinag-uusapan dito. Doon nga kay Vice President Sara Duterte na ang inaakusan ninyo ay 125 million lang dahil malaki ang billions di ba? Galit na galit kayo, di ba? Tapos ngayon bilyones ang pinag-uusapan, gusto niyo mag-public apology pa itong si Mayor Magalong sapagkat nasisira ang inyong institusyon na sinasabi mo. Nako, mukhang tinamaan yata dito si Benny Abante. Ang appointed by the COMELEC mga kababayan na si Benny Abante ay tumahol matapos nasaktan yata ito dahil sa mga sinabi ni Mayor Magalong. Baka nasasaktan ito para sa mga, kung hindi man po siya kasama, baka nasasaktan po itong si Abante para sa mga kasamahan niyang mga corrupt dyan sa mga politiko. Baka isa ka rin corrupt, di ba? Abante. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, isa naman pong mayor ang todo deny na. Alkalde humingi ng tulong sa NBI dahil piniki umano ang pirma niya sa isang ghost flood control project. Nako. Yan mga kababayan, humingi ng tulong si San Carlos City Mayor Renato Gustilo sa National Bureau of Investigation matapos umanong pikiin ang kanyang pirma sa isang ghost flood control project na nagkakahalaga ng 306 milyon sa kanyang syudad. Nako, uminit po ang tenga ng ating mga kababayan at sinasabing bakit ngayon lang kayo Bakit ngayon lang kayo nag-react Dahil ba nagkabukingan na sa flood control project kaya nagre-react kayo ngayon na pineke lang ang inyong pirma? Bakit noon nung tinatayo yung flood control project na yan, hindi man lang kayo nag-react? Teka lang, baka, di ba? Sino ang pumirma ng permit na ito? Hindi nyo ba naisip yun at ngayon nyo lang naisip? Huwag nyo naman pong gawing tanga ang taong bayan, di ba? May kinoconstruct na palang flood control project sa inyo, hindi mo lang sinabing, teka lang, bakit kayo nagtatayo dito ng flood control project? Wala na, hindi ko naman alam yan, sinong pumirma dyan? Tapos ngayon sasabihin nyo, pineke lang pala ang perma ninyo. Tell it to the Marines, sabi ng mga kababayan natin, dahil nga ba nagkakabukingan na, ganito rin siguro ang gagawin ng iba. Matalino po itong mayor na ito kasi siya na ang una na nag-react.
Yung ibang mga kasamahan siguro, no? Baka gamitin yung ganitong style kaya inunahan niya na, 'di ba? Yung style na piniki ang pirma, nako. Mga old school na mga pangungurap, 'di ba? Old school 'yan na piniki yung pirma-pirma. Wala nang naniniwala diyan mga kababayan. Sino ba ang mayor na late na? Kung hindi pa magkakabukingan dito sa mga ghost flood control projects, hindi pa magre-react na piniki pala ang kanyang pirma. Nako po. Ano pong inyong masasabi dyan? At eto pa. Eto na naman. Sangkot na naman si Representative Joel Chua. At si Mayor Isko na naman po. Bukod po doon sa barangay hall na halos isang di pa lang ang lapad. 19 million po yun. At ngayon naman po eto. Mayor Isko napamura sa galit dahil sa ginibang covered court para sa proyekto ni Representative Chua. Nako, naggiba pa ng isang government project, no? Para lang magkaroon sila ng project ulit. Nako, ano ba itong mga klaseng taong ito? May nakatayo na, gigibain para sa panibagong project. Nang gagalaiti sa galit si Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso matapos niyang malaman na ang covered court na nasa pangangalaga ng pamahalang lungsod ng Maynila ay iligal na giniba para bigyang daan ang proyekto ni Manila 3rd District Representative Joel Chua. Nako po. Para lang magkapera, sige gibain nyo na yan. Panibagong proyekto tayo para may laman naman ang mga bulsa natin. Ganun ba yun? Ang nasabing lote ay pangangalaga ng Public Recreation Bureau. Kaya naman nagtaka ang alkalde kung bakit ito pinagiba. Or pinakialaman ni Chua. Ayan mga kabayan, Chua, hindi mo ba alam yan? Ngayon alam mo na. Nako, namumuro na itong si Chua mga kabayan. Pwede na siguro itong i-impeach. Hindi. Pwede na siguro itong bigyan ng disciplinary action. Ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? Samantala, ito po ang balita. Kampo ni Senator Padilla sinupalpal palasyo sa drug test bill. Read again. Nako, sabi po dito, ito munang sinabi ni Castro. Sabi po ni Castro, ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So baka na magsasayang lang po ng oras at pera. Pondo si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya. Aralin muna niya po ang nais niyang gawing batas. Sabi naman po ng attorney ni Senator Robin Padilla. With all due respect to Yusek Claire Castro, she should read again the case she cited, Social Justice Society versus Dangerous Drug Board and Senate Bill number 1200 filed by Senator Robin Padilla. Bumwelta ang kampo ni Senator Robin Padilla sa patutsada ng Malacanang laban sa panukalang mandatory drug test para sa mga kawani, opisyal ng gobyerno at tatakbong kandidato. Yan nga no? Kawani, opisyal ng gobyerno at tatakbong kandidato. Ito lang po yung criteria na dapat nating ipal-drug test, mga kababayan. Di ba? Bakit ayaw ng Malacanang? Bakit ayaw nyo? Samantala napakalaki po ng maitutulong ng drug test na ito kung itong kawani, opisyal ng gobyerno at mga tatakbong kandidato. Di wag na kayong tumakbo kung mga adik kayo. Di ba? Di ba? Yun lang naman yun Dito pa lang sa mga tatakbo, i-screen na natin kung tama ba ka, nasa tama ka bang pag-iisip o hindi, di ba? Kahit dun sa mga tatakbo, okay? At kawani na yung mga opisyal ng gobyerno, bago naman sila maging opisyal, tatakbo muna sila. Pero yun pong mga
mga appointed, kailangan din pong mandatory drug test din po yan, mga kaubayan, ha? Eto rin, pumiyok din ang isang congressman patungkol po dito sa panukalang batas na ito. Ito pong si Representative Marcelino Libanan, House Minority Leader. Sabi niya po dito, whoever sits as president, past, present, or future must be spared from the indignity of being forced to undergo a drug test. Naku naman, sir. Naku naman po. Bakit naman kailangan na hindi po sila ipa-drug test? Okay na yung past, pero yung present at saka future na presidente at magiging presidente should undergo, no? Drug test. Ano bang naman kayo? Bakit? Ano bang mahirap diyan? Diba? Ayaw nyo ba na maging malinis ang ating gobyerno? Wala tayong addictus na magiging opisyal ng gobyerno. Siguro, mga addictus kayo, no? Nagtatanong lang po, mga kababayan, sapagkat bakit ayaw nyo? Sinasabi nyo, privacy, no? Pag tumakbo ka bilang government official, no? Wala ka ng privacy kasi kailangan malaman ng taong bayan kung ano ang kalagayan mo. Diba? Kailangan yun eh. Okay lang ang privacy kung mga private citizens ka, pero opisyal ng gobyerno, sasabihin nyo, privacy naman, teka lang. Opisyal ka ng gobyerno, pag-aari ka ng taong bayan, kung bang pag-aari ka ng taong bayan. Diba? Hindi mo na pag-aari ang sarili mo. Pag-aari ka ng taong bayan, kailangan malaman ng taong bayan ang kalagayan mo. Baka mamaya, addict ka pala. Anyway, napakahirap talagang ipasa ang batas na ito sapagkat mas marami pa yata ang mga addictus ng mga government officials kaysa po sa mga yung walang bisyo, ganyan, di ba? Ay, nako. Anyway, ano pong inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang at ito, pasadahan po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Nasa na po, no? Bukod po dun, meron pa kanina na no? Parang ghost kung may ghost project. Parang kanina, kung susuriin mo, parang ghost contractor. Marami pong contractor na hindi dumalo sa hearing sa Senado kanina. Yan po tayo dyan. Yari kayo dyan. Anong gagawin ng mga yan? Bahala na kayo sa buhay niyo. Yan po ang pag-uusapan natin. Tsaka ito po, no? Yung mga matitigas sa mukha. Nasa na po yung mga matitigas na mukha na nananawagan ng accountability at impeachment kay BP Sara? Nasaan kayo ngayon? Ito po, lantar na po to. Umaamin na po yung mga tauhan ng gobyerno na may mga ghost project. Bakit wala pong sumisigaw ng accountability, wala nagrarally, walang galit na pare? Mga father, Tabi, kumusta ka na Tabi? Laila, Honti, mga tao nga naman. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang. Oo nga, mga kababayan, no? Galit na galit po sila. Nung nasasangkot si Vice President Sara Duterte sa kanilang sila rin naman ang nagkakaso, di ba? Ng accountability doon po sa 125 million na confidential fund. Ngayon, bilyones po ang pinag-uusapan. Pero tahimik po. Nasaan na po kayo? Bakit ayaw niyong sumigaw ng accountability? Eto, sabi ngayon ni sabi ni Bunuan, talagang meron pong mga ghost project. Ngayon kayo sumigaw, no? Hindi po ito 125 million kung bilyones po ang pinag-uusapan, pero ni isang salitang accountability and transparency. Wala po tayong naririnig dito sa mga hinayutak na to. Bakit ang tahimik nyo ngayon? Bakit kaya ang tahimik nyo ngayon? Samantalang eto na. Sila na mismo, taga-gobyerno na mismo, umamin na meron talaga mga ghost project. At nabisto na nga ni President Bongbong Marcos Jr. dyan sa Bulacan.
ghost project, ayaw nyo pa rin sumigaw ng accountability. Mahiya naman kayo. Bakit ayaw nyo sabihin, Secretary, Department of Public Works and Highways, Secretary Bunuana, sino ang sisisihin natin sa accountability nito? President Bongbong Marcos Jr., sino ang sisisihin natin dito po sa accountability ng mga ito? Bilyones po ang nawawala sa kaban ng bayan, pero bakit tahimik kayo? Diba? Mag-ingay naman kayo. Sabi nga po ni Sir Badong Aratiles kanina, yung mga father, yung mga pare na sumisigaw ng accountability, nasaan kayo ngayon? Diba? Mag-prayer vigil kayo para dito sa mga accountability ng mga ito. Bilyones ang kaban ng bayan na nilulustay. Accountability is kailangan. Mag-rally kayo. Mga pare, di ba? Hirap sa inyo eh. Pag Duterte talagang, hindi ko alam, what is the difference between dito sa inaakaso nila kay, yung akusasyon nila kay Vice President Sara Duterte, ano yan eh, parang haw-shaw lang kasi the Commission on Audit, may ebidensya na talagang walang anomalya, di ba? Unmodified opinion ang kanilang binigay na ratings doon sa kay BP Sara. Pero eto ngayon, klarong-klaro po mga kabayan na meron talagang anomalya. Wala. Ang tahitahimik nyo. Instead, pinagsusori pa si Mayor Magalong. Di ba? Pinapabawi pa yung mga sinabi ni Mayor Magalong patungkol po sa kanila sa HOR. Bakit naman babawiin ni Mayor Magalong ang kanyang mga sinabi kung totoo naman at mayroon siyang ebidensya? Sige nga. Ito, nakakapagtaka kayo Nakakapagtaka. Parang hindi para sa taong bayan ang ginagawa ninyo. Para maiba kayong agenda, may iba kayong interes kung bakit kayo nandyan. Kasi kung nandyan kayo para sa taong bayan, you will support Mayor Magalong in exposing this kind of anomaly. Kasi bilyones po ito. Diba? Anyway mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po dito mga karibyo natin? I-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.